Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa tabing dagat. Tahimik ang lugar, payapa at halos magkakakilala ang lahat ng tao. Ngunit may isa na kahit kailan na hindi ko talaga lubos na pinagkakatiwalaan. Si Mang Ildo, ang matandang mangingisda. Tuwing hating gabi nakikita ko siyang naglalakad papunta sa laot. Madalas malaki ang huli niyang isda. Sobrang laki na halos imposible para sa tulad niyang matanda. Ngunit ang higit na nakapagtaka, di minsan hindi niya ibinenta. Hindi rin ipinamahagi lahat ng kaniyang huli para lamang sa kaniya. Isang gabi, dala ng aking kursunidad, sinundan ko siya. Dahan-dahan ako naglakad sa putikan. Tinago ang aking sarili sa mga puno. Ang ilaw ng buwan lamang ang gabay ko. Habang sinusundan ko ang anino niyang papalapit sa ilog. Doon siya tumigil. Inihulog niya ang isang napakalaking isda sa lupa. At saka lumuhod sa harap nito. Nagtago ko sa likod ng mga talahib. Pinagmasdan ang bawat kilos niya. At doon ko nakita, nag-iba ang anyo niya. Ang kaniyang mga mata ay nagkulay pula. Ang balat niya ay nagmukhang kulbot at nangingitim. Ang ngipin niya ay humahaba. At ang katawan niya ay tila lumiliit at bumabaluktot. Ang isdang hinulog niya, gumalaw. Unti-unti itong bumuka. At mula sa tiyan nito, may lumabas na buto. Hindi lamang basta buto. Mga buto ng tao. May panga, may tadyang, may mga daliri. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero parang nanlamig ang buong katawan ko. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa bato ko. Para bang alam niyang may nakamasid. Mabilis akong kumaripas ng takbo. Halos hindi ko nalintana ang mga tinik at bato sa daan. Na makabalik ako sa baryo. Hingal na hingal ako. At pilit kong nilabanan ng takot na nakita ko. Ngunit kinabukasan, 3 sa aking mga kabarkada ang hindi na nakawi. Ang sabi ng mga tao, baka raw nalunod. Pero alam ko ang totoo. Pumunta kami sa tabing dagat para maghanap. At doon namin nakita mga bakas ng dugo na umantong sa kubo ni Mang Ildo. Pero nabuksan ng kubo, wala na siya. Ang naiwan lamang isang malaking isda nakasabit sa dingding. At mula sa bunganga nito, nakasungaw ang isang daliri ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya muli nakita. Ngunit tuwing may nawawalang tao sa aming baryo, alam ko kung sino ang may kagagawan. Ang matandang mangisdang iyon. At sa tuwing naririnig ko ang hampas ng alon sa gabi, pakiramdam ko'y minamasdan niya pa rin ako. Kung sakaling makita mo ang isang mangisdang laging malaki ang huli, mag-ingat ka. Baka hindi isda ang tunay niyang nahuhuli sa dagat. Akala ko doon nagtapos ang bangungot. Inisip ko na kung iiwasan ko lang ang kubo niya at hindi na ako maglalapit sa tabing dagat tuwing gabi, ligtas na ako. Pero mali ako. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang maglaho ang mga tao sa baryo. Una, isang buntis. Sumunod, isang mangisdang bata pa. Hanggang sa 3 na ang hindi nakauwi. At gabi-gabi, napapanaginipan ko si Mang Ildo. Nakangisi siya. May hawak na sanggol. At nakikita kong kinakain niya ito ng buong buo ng isang dambuhalang isda. At bago ako magising, palagi kong naririnig ang malalim niyang boses. Ikaw ang susunod. Doon ko napagtanto
hindi ko na siya matatakasan. Kaya isang gabi, nagpa siya kung puntahan muli ang kaniyang kubo. Dala ko ang isang lampara at kutsilyo. Umaasang matatapos ko na ang lahat. Madilim ang loob. Amoy nabubulok na isda at dugo ang bumungod sa akin. At sa mga dingding, nakasabit ang balat ng isda na pinapatuyo. Ngunit may halong mga kamay at paa ng tao. Para bang isinabit niya bilang koleksyon. Sa gitna ng sahig, may palanggana ng dugo. At sa ibabaw nito, nakapatong ang maliit na bungo ng bata. Nang lingunin ko ang sulok ng kubo, naroon siya. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay nanigas. Ang mga matay nagliliyab sa pula. Ngumisi siya sa akin at ramdam ko ang malamig na hangin na sumayat sa bato ko. Tumakbo ko palabas, halos pabitawan ang lampara. Ngunit kahit anong bilis ng hakbang ko, narinig ko ang tinig niya. Umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Nakaligtas ako sa gabing iyon. Pero mula noon, hindi na ako makapakali. Kahit saan ako pumunta, kahit anong oras ng gabi, ramdam ko ang presensya niya. Sa hampas ng alon, sa ihip ng hangin, sa bawat anino sa dilim, naroon siya. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan darating ang araw na ako naman ang kukunin niya. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi pa siya tapos. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakahanap kay Mang Ildo. Pero gabi-gabi, may naririnig akong kumakaluskos sa labas ng aking bintana. Minsan may aninong dumadaan. At sa tuwing dumadampi ang malamig na hangin sa aking batok, pakiramdam ko'y nandoon siya, nakamasid, naghihintay. Kung sakaling marinig mo rin ang alon sa gabi at makarinig ng halakak sa dilim, huwag ka nang lumingon. Baka siya na yon at baka ikaw na ang susunod.